Pagkatapos ng 7 o 8 taon, sa wakas nakauwi rin ako. Hindi ko rin alam kung sina mama, papa, at si Bunso kumusta na sila ngayon. Zhao Guifang. Paanong paghuhugas ang ginawa mo sa sapatos ko? 6,000 ang halaga ng sapatos ko. Sinira mo lahat dahil hinugasan mo ng mali. Sorry Lily. Hindi ko kasi alam na bawal palalabhan ng tubig ang sapatos na to. Kung gusto mo, bukas samahan na lang kita bumili ulit ng bago. Tingnan mo nga ang itsura mo. Sobrang mukhang mahirap. Sino ba naman magbebenta ng sapatos sa akin dahil sa'yo? Bayaran mo na lang ng direkta. 6,000 para sa sapatos. 8,000 para sa pamimili. Pag binayaran mo, palalampasin na kita. Si. Sandali. Sino ka ba? Binbin. Huwag mong apihin si mama ko, Binbin, bakit andito ka na? ma. Ikaw pala yung kuya ni Wang Shuai na nagtatrabaho sa malaking syudad, ano? Wang Bin, sa tingin ko, hindi ka na yata nagtagumpay sa malaking syudad. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Kanino bang mayamang boss yung kotse na yan? Kitang-kita namang bigatin. Kotse mo pala yun kuya. Hindi ko akalain. Naging malaking boss ka na pala kuya. Ngayon lang ako tinawag mong kuya ah. Ano ba ang balak mong gawin kanina? Kasi naman, buntis ako nitong mga araw at mainit talaga ulo ko ngayon. Normal lang siguro yon. Diba? Ma, Binbin, ma, ayos ka lang ba? Mamaya, ipagluluto ka ulit ni Papa ng masarap na pagkain. ayos ma? Kung may nangaapi sa'yo ha, sabihin mo lang sa akin. Ako na bahala, DB. Sa kanila. Wala talaga ma. Tara, pumasok ka muna, magpahinga ka. Sinasabi ko sa'yo, pag naglakas loob kang magsumbong tungkol sa akin kay Wang Bin, hindi ka makakalusot sa akin. Hindi. Wala akong sasabihin. Tara na, asawa ko. Buntis ka kasi, kain ka pa ng marami. Salamat honey, sobrang bait mo talaga sa akin. Ma, ikaw rin. Kain ka pa. Ang bait mo naman. Asawa, anong problema? Bakit umiiyak ka? Naalala ko lang ang nakakaawang kapatid ko. Tingnan mo, si kuya may maganda ng kotse, pero ang kapatid ko, electric bike pa rin ang gamit. Wala pa ring girlfriend. Nakokonsensya lang ako sa kanya. Kuya, baka naman pwedeng pagbigyan mo na lang at bilhan mo ng mamahaling kotse ang kapatid ko. Tutal boss ka na, hindi mo naman pagsisihan yan. Sige na, bilhan mo na lang siya. Kung busy ka, ibigay mo sa akin ang pera. Ako na mismo ang bibili. Kaya pala ngayon, sobrang bait mo sa akin. Dahil pala sa pera. Wang Bin, ano ba yung pinagsasabi mo? Yung pera mo, hindi ba? Para naman sa pamilyang to. Bakit hindi ko pwedeng gamitin sa kapatid ko? Bibili lang naman ng kotse? Huwag kang magmagaling, Wang Bin. Magparaya ka na lang. Huwag kang matigas. Saan ka humugot ng lakas ng loob? Kay Liang Jingru ba? Ikaw talaga. Wang Shuai. Tingnan mo, buntis ako. Pabayaan mo na lang bang pagalitan ako ng kuya mo? Wang Bin? Bakit ganyan ka magsalita sa hipag mo? Bilis, humingi ka ng tawad. Ako? Binbin, buntis ang hipag mo. Humingi ka ng tawad. Tapos na ang usapan, sumunod ka. Siya. Hipag, sorry na talaga. Pero kung gusto mo nang, kapatawaran ko, gawin mo muna yung tungkol sa pagbili ng kotse para sa kapatid ko. Tama? Tama. Dapat masolusyonan yan ngayon. Ako na magdedesisyon dyan. Wang Shuai, lalaki ka pa ba? Hinayaan mo lang apihin ako ng kuya mo kanina. Dahan-dahan lang? Bakit? Natatakot ka? Isipin mo, ang dami ng pera ng kuya mo. Kung hindi mo pa aagawin ngayon ang kumpanya, kailan pa? Tama ka nga, asawa. Kapag naging presidente ako ng kumpanya, ikaw na ang magiging misis ng presidente. Ay, ewan ko sa'yo. Wang Shuai, kung wala kang pakialam sa magkapatid na samahan, wag mo akong sisihin kung pababayaan ko rin kayo. Ma, pumasok na kayo. Sige anak. Upo ka na. Anak, sinabi mo raw kagabi, bibilhan mo ako ng kotse. Sobrang saya namin. Hindi kami nakatulog magdamag.
Tama yan, ate. Pag sinabi mo na bilhan ka ni kuya ng kotse, bibilhan ka niya. Ate, idol talaga kita. Simula ngayon, umaasa na sa'yo ang buong pamilya. Ang lahat ng to, akin naman na eh. Hindi lang kotse ang kayang bilhin. Kahit ano pa gusto ko, bibilhin niya yon. Tama anak, tama ang sinabi mo. Tara na, umalis na tayo. Huwag mainip, pabangon ko muna si Wang Shuai. Alis na tayo. Upo muna kayo. Sisi, Bakit? Ang tagal pa nilang dumating. Kuya, mamaya pagdating natin sa tindahan ng kotse, tulungan mo hipag mo pumili ng kotse ha. Alam mo namang hindi mo naman kailangan tipirin. Wang Shuai, ginawa mo na talaga ng desisyon para sa akin? Kuya, Lahat naman ng ginagawa ni Bunso para naman sa pamilya din. Ayan dumating na buong pamilya ko. Tara na, mama, papa. magandang araw. Ano po ang hinahanap niyong sasakyan? Ipakita nyo na sa akin lahat ng pinakamahal at magagandang kotse nyo. Hindi naman ako nagtitipid. Yun pong pinakamahal naming kotse. Hindi naman siya ganun kasulit. Mas irerekomenda ko yung mas mura po. Samahan ko po kayo tignan. Anong ibig mong sabihin? Nilalait mo ba si ate? Akala mo ba hindi kayang bumili ni ate? Ipakita mo lang dito yung pinakamagandang sasakyan. Anong klaseng tindahan to? Ang kapal ng mukha, magbenta ng kotse dito. Lumayas ka na, palitan mo ang nag-aasikaso. Miss, kitang-kita namang mayaman kayo. Bagay talaga sa inyo ang mga luxury car namin. Tamang-tama, para talaga sa may style at dating tulad nyo. Samahan ko kayo. Tara, tara po, please. Kumusta po? Pwede po ba malaman kung anong kailangan ninyo? Yun po ang mga magulang ko. Gusto ko silang dalhin para bumili ng sasakyan. Sige po. Tay, Nay, wala rin naman tayong ginagawa. Sumama na kayo sa kanya para tingnan yung mga kotse. Tara, tingnan natin. Ang galing mo talaga. Itong luxury car na ito, 10 lang sa buong mundo. Sakto, bagay po ito sa inyo. Para sa isang anak mayaman katulad ninyo. Oo, ang ganda talaga nito. Sobrang sosyal at premium ang dating. Dito ba pipirma? Oo, dito kayo pipirma. Ate, ang yaman mo talaga. Gusto ko talagang makipagtrabaho sa mga bigating tao katulad mo. Ate, itong sasakyan ay 50 milyon. Pwede pong malaman, maglo-loan po ba kayo o... Ano yung sinabi mo? Ang tanong ko po, ang bayad ninyo ba ay loan o... Buong bayad. Buong bayad. Miss, dito po, dito po, dito po, tuloy po, tuloy po. Simula, wala akong takot sa langit o lupa, pero saludo ako sa kakayahan ni Ligi. Hindi ako natatakot sa bundok o ilog. Walang pagsisisi sa pagbili ng mamahaling kotse. Congratulations kay Miss Lee sa bagong kotse na nagkakahalaga ng 50 milyon. Grabe, sobrang yaman, 50 milyon. oo nga, bayad pa lahat ng cash. Saan kaya galing si Miss Lee? Na kayang maglabas ng ganitong kalaking pera agad-agad? Narinig mo ba yung kotse? 10 lang nito sa buong mundo. Si Miss Lee mismo ang nagdala para sa'yo ng... Sorpresa. Satisfied ka ba? Ayos lang naman. So, pwede na ba tayong magbayad? Kuya, pwede nang magbayad. Wang Bin, tinatawag kita. Sabi ko, magbayad ka. Hindi mo ba naririnig? Masarap ang tsaa na to. Wang Bin, bingi ka na ba? Sabi ko magbayad ka. Hindi mo ba talaga naririnig? Anong babayaran? Ikaw talagang gago ka. Bingi ka na ba? Kuya ko, ang kinakausap mo. Bakit ang baho ng bibig mo? Ikaw. Subukan mo lang. Kung gagalawin mo si Binbin, mag-ingat ka. Baka mapahamak kita. Pa, tingnan mo naman ang ugali niya. Anong klasing ugali ang sinasabi mo? Kailan ba sinabi ni Binbin na bibilhan kayo ng kotse? Pinaghirapan ni Binbin yung pera niya. Bakit niya ibibigay ng basta-basta sa ibang tao? Ibang tao? Sinong tinatawag mong ibang tao? Sila pa nga ang biyenan ko eh. Alam mo rin palang sila yung biyenan mo? Kung matapang ka, ikaw na lang ang bumili para sa kanila. Huwag kayong mag-alala, wala kaming sasabihin na masama. Aba, utang pala sa sarili. Kunwari pa na matulungin si kuya ng pamilya ng asawa. Mga ganitong tao. Nakakahiya. Walang pera kunwari mayaman. Ano bang alam nyo? Siya mismo nagsabi na bibilhan ng kotse ang kapatid ko. Bakit kailangan mo pa kaming ipaliwanag? Ayaw ni kuya na magpaloko.
Kaya ikaw na ang nae-stress dyan. Kayo talaga. Lily, kailan ba sinabi ni Binbin na bibilhan ng kotse ang kapatid mo? Kailan ba sinabi ni Binbin na bibilhan ng kotse ang kapatid mo? Pa, di ba kahapon habang kumakain tayo, napag-usapan at nagkasundo na tayo? Tama, ikaw nga ang nangakong bibilhin mo. Uy, kumpare, Sabi nga ni Lily, di ba kahapon napagkasunduan na yan? Wala ka namang balak na bumawi, di ba? Sige, gets ko na. Hindi kaya, yung matatawag nating malaking boss na kuya, peking mayaman lang pala? Hindi naman pala kaya bayaran? Ganun pala. Aba, kaya pala yung napag-usapan kahapon. Ngayon palpak na biglang may palusot. Mukha ka lang palang mahirap. Kung dati, nagpapanggap na mayaman? "O ayan, tingnan nyo, wala palang pera. Tingnan nyo, puro forma lang, wala namang pera." Sabi pa niya, siya raw bibili ng kotse para sa akin. Yun pala kapos din sa dulo. Security! Security! Pakikuha sila lahat! Sino may sabing hindi ko kayang bilhin? Sino may sabing hindi ko kayang bilhin ang kotse na to? Ano bang pinagsasasabi nyo dyan? 5 minuto lang ang nakalipas, kakabili lang ni Ginoong Wang ng kotse. 50 milyon ang binayad niya para sa iisang unit ng supercar na ito na 10 lang ang inilabas sa buong mundo. Ma, pa, sabi ko na nga ba si kuya ay totoong boss. O di ba? Sabi ko siya ang bibili para sa akin. Ayan, nabili nga niya. Ate, ang galing mo talaga. Oh, tatay niya, di ba? Anak pa rin natin yung pinakamagaling. Si Binbin nga Relax lang, simula pa lang to ng magandang palabas. Bakit sila Wang Daguo at Zhao Guifang ang lumabas? Ano? Wang Daguo? Chow Guifang? Lily, ano ba tong nangyayari? Wang Bin, ano bang ibig mong sabihin? Bakit hindi pangalan ng kapatid kong si Lee? Wayang nakalagay dito sa OR, CR? Kailan ko ba sinabi na bibilhan ko ng kotse ang kapatid mo? Wang Bin, gusto mo nang mamatay, no? Lily, Yang maliit mong katawan. Aba, kaya mo pa akong patayin? Ikaw, sira ulo ka na ba? Pati sariling kapatid mo, gusto mong saktan? pa, sinaktan niya si Lily. Bakit hindi mo siya pagsabihan? Si Lily ang unang nanakit. Self-defense lang si Binbin. Anong problema doon? Kuya, kung ganyan ka kayaman, ibigay mo na ang pambayad ng kotse kay Hipag. Tapos, umalis ka na rito. Walang hiya ka. Ako at nanay mo, pinalaki ka namin parang hayop. Pati sarili mong kapatid gusto mong lokohin. Pa, anak mo rin naman ako Bakit lagi mo na lang siya kinakampihan? Nagets ko na. Pinapanigan niyo lang siya. Kasi may pera siya, no? Simula bata, lagi na akong pinagbibigyan ni kuya, tapos ganito pa masasabi mo. Tama na, itigil mo na pa. Ma, pa, uwi na lang tayo. Teka lang, akala nyo, makakaalis pa kayo? Hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi bayad ang kotse. Ate ko, asawa niya si kuya, kaya siya ang tunay na may bahay. Lahat kayo dapat sumunod sa ate ko. Kotse na to, bibilhin mo talaga. Ayaw mo't gusto mo, bibilhin mo. Kung ganyan ka kayaman, Wang Bin. Para saan pa kami rito? Anong kasalanan ko? Kasi may pera ako. Dahil may pera ako, obligasyon kong ibigay na lahat sa inyo? Ang pera mo, pera ng pamilya natin. Pera ng pamilya, pera ko na rin. Kaya ang pera ko, ibinili ko ng kotse para sa kapatid ko. Bakit? May problema ba doon? Kung gusto niyong umalis, mag-iwan kayo ng pera. Nakakahiya na kayo. Inaabuso si kuya ng pamilya lang ng asawa niya? Para lang mabigyan ng kotse ang sariling kapatid. Oo nga, wala namang sariling kakayahan. Pati si kuya ng asawa, inatake na para lang may makuha. Grabe, ngayon lang to nangyari. Hoy babaeng walang hiyang ka. Ano nga bang ambag mo rito? Ano? Mali ba ang sinabi ko? Sinabihan mo pa ate ko ha? Bakit kayo nang bubugbog ha? Mukha mong nagbebenta lang ng sarili? Lumaki ka yata walang magulang. Ayoko na. Nahihirapan na puso ko. Isang pamilya, sinisigi pa ang isang dalaga. Inaasar ang isang dalaga. Sige, magdrama ka pa. Tuloy mo pa yan, sige, bitawan mo ako. Nagdradrama pa, akala mo kung sino. Tigil. Ano bang ginagawa niyo dito? Showroom ito. Hindi to barangayan. Dami nyo, gano'n na lang mga pinang dalaga. Walang hiya na ba kayo? Hindi po, Kuya Guard. Sila po ang unang nag-umpisa. Grabe naman pagmumura niya. Ilang sampal lang yun. Sinasabi ko na nga ba, ito ay sariling gulo ng pamilya namin. Wala kayong pakialam. Kuya Guard, tulungan mo ako. Atakihin na ang puso ko. Nagpapanggap ka pa, no? Tigil nga! Anong ginagawa nyo? Hoy, ano ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Miss, huwag kang matakot. Tinawagan ko na ang pulis. Para sa'yo. Salamat kuya. Wang Bin, ikaw. Ma, pa, mukhang paparating na sila. Tara na, dali, umalis na tayo.
Nanakit na. Gusto pang tumakas. Magbayad muna kayo. Bitawan mo ang ate ko. Sila kasi, pumirma ng kontrata pero ayaw magbayad. Tapos nandito pa ng gugulo. Dalhin nyo na yan. Dalhin nyo. Dalhin na. Wang Bin, ikaw. Balang araw papatayin talaga kita. Sige, maghintay ka. Si Xiao Shuai, bakit di pa bumabalik? Baka may masama siyang iniisip? Huwag kang mag-alala, ma. Ayos lang si kuya. Tay, hanapin mo na muna siya. Sige, pupuntahan ko. Walang problema. Huwag kang mag-alala. Yung kotse kanina, masyadong mahal ma. Ni ako at si Tay. Hindi naman namin kayang imaneho. Ibalik na lang kaya natin? Hindi pwede yon. Wala yan, ma. Yung kotse, gamitin nyo lang. Isipin nyo na lang na regalo ko rin yan sa sarili ko. Nga pala, ma. May, tatanungin ako. Yung hipag na yon, madalas ka bang inaapi niya? Anong balak nyo? Li Xueli, anong binabalak nyo rito? Anong ginagawa mo, Wang Bin? Hindi ba taga Maynila ka na ngayon? Hindi mo pa rin alam plano namin? Kayo talaga. Tigilan nyo yung satsat. Kung hindi, malilintikan kayo. Ate, huwag mo na silang pagbigyan. Huwag niyo siyang gagalawin. Ano ba talagang plano niyo? Mama? Ganito na ang nangyayari. Ipinagtatanggol mo pa siya? Ma, ayos ka lang ba talaga? Ikaw, masama ang ugali mo. Para saan ba at bumalik ka pa? Bakit ba kailangan pang ipangako na bibilhan ako ng kotse? Sobrang yaman mo na. Konti lang naman ang kotse para sa kapatid ko. Ngayon pa nasa showroom, ginanon nyo kami. Gusto nyo bang gulo? Kayo na nga ang gumagawa ng kasalanan dito. Kasalanan daw? Anong kaso? Sa bahay na to, ako ang may say. Lahat ng bagay dito, akin to. Kung may gusto ka, sabihin mo na. Kotse ba? Gusto mo ng kotse? Wala kang makukuha. Gusto mo ng kotse? Wala kang makukuha. Bilisan mo at ibigay mo na ang susi ng sasakyan. Lakas ng loob mong duraan ako. Kapatid? Wang Bin, uulitin ko lang. Ang pera mo ay pera rin ng pamilyang to. Ang pera ng pamilya na to ay akin. Kasama ka na, kaya mas mabuti pang magkaiba ka ng loob. Ibigay mo ngayon ang susi at mga papeles ng sasakyan. Kung hindi, Li Xueli, sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang mangarap. Wang Bin, sabihin mo nga, ang laki ng kinikita mo? Kanino mo ginagastos? Gets ko na. May babae ka siguro sa labas, no? O baka naman, may matandang babae na bumubuhay sa'yo sa labas. Bakit pa ikaw ang pinakasalan ni Xiao Shuai kung ikaw pala'y pulos kamandag ang puso mo? Ako, malupit at masama ang puso? Wang Bin, laki ng kita mo, pero hindi mo ginagastos para sa pamilya. Kanino mo ginagastos, ha? Ang mga magulang natin, pinaghirapan kang palakihin. Ganyan mo ba? Gagantihan sila? Ang mga magulang, anong pake mo sa kanila? Ako ang ilaw ng tahanan dito. Ang mga magulang dito, para lang mga katulong ko yan. Kung ayaw mong aminin, ibig sabihin, nilalandi ka lang ng matandang babae. Kundi, saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Ikaw. Masamang tao, huwag kang gagalaw. Ang yabang mo pa rin, ha? Tumahimik ka dyan. Uy, kakasabi mo lang kanina na maganda pa lang ang simula ng palabas? Ngayon, takot ka na? Habang wala ka sa bahay, ganyan araw-araw kong dinadahas ang nanay mo. Pero simula nang bumalik ka, lalo na ngayon, dahil sa ginawa mong kahihiyan sa akin sa 4S shop, ngayon, ipaparanas ko sa'yo kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ko. Sinasabi ko sa'yong huwag kang sumigaw. Sumisigaw ka pa rin. Gusto mo nang magsalita? Sige, magsalita ka. Huwag mong sasaktan si mama. Ano mang gusto nyo, ibibigay ko. Pera, sasakyan, ibibigay ko sa inyo lahat. Hindi ba't ang yabang-yabang mo kanina? Kanina pa ang tapang mo, ha? Ngayon gusto mo nang gamitan ng pera? Ang pera mo, pati kotse mo, akin lahat yan. Ay oo nga pala, pati kumpanya mo.
Akin na rin. Ayos lang yan, ma. Bilisan mong pumirma na. Pagkatapos kong pumirma, siguraduhin mong ligtas kami ni mama. Ano bang karapatan mong makipagkasundo sa akin? Kapatid, yayaman na tayo. Ate, ikaw na agad magiging misis ng CEO. Misis ng CEO? Sino bang CEO pinag-uusapan nyo? Sino pa nga ba? Eh di asawa mo. Wang Shuai. Wang Shuai, okay ka lang? Kasama ka nila, no? Oo nga. Ikaw ah? Sige, ako na ang itali nyo. Bakit kailangan? Pati si mama, pakialaman nyo. Hindi naman ako ang may ginawa sa kaniya. Besides, kung hindi nyo lang ako pinilit kanina, hindi ko magagawang gawin to. Ay nako, asawa. Ikaw na agad ang magiging CEO. Bakit ka pa nakikipagdiskusyonan sa kanila? Simulan na natin ang next na plano. Susunod na plano? Ano pang balak nyo gawin? Siyempre, ipapadala na namin kayong mag-ina sa impyerno. Lahat ng pera, sasakyan at kumpanya, binigay ko na sa inyo. Pag nalagot kayo, dagdag pa tong kontrata. Sa huli, ang kumpanya mo, amin na. Xiao Shuai. Xiao Shuai, Xiao Shuai. Ayaw mo na ng pera mo? Wang Shuai. Enjoyin mo na yan. Kayo dalawa, bilisan nyo. Yes, 8. Ipaparanas ko sa'yo sakit ko. Sa susunod na buhay, huwag kang yayaman ng ganito. Tumigil kayo. Huwag gagalaw. anak, gising ka na. Huwag kang gumalaw, dahan-dahan lang. Ma, pa? Tapos na. Huwag na kayong mag-alala. Huwag kang matakot. Paaresto mo silang lahat. Itong kapatid mong to, sana tinapos na noong pinanganak agad. At si Lee Ixwell. Hindi ko akalaing ganun siya kasama. Ayos lang yan, ma. Walang nangyaring masama sa akin. Buti na lang at dumating agad ang tatay mo. Kung hindi, hindi ko alam anong mangyayari. Ma, okay na ako ngayon, di ba? Huwag ka na umiyak, ma. Kasalanan ko dahil ipinilit kitang magpakasal ang kapatid mo sa kanya, kaya nagkagulo ng ganito. Ma, hindi mo kasalanan to. Huwag mong isisi sa sarili mo. Tama na ma, hindi ikaw may kasalanan. Kung sinong may masamang balak, siya may kasalanan. Ano na balita sa kanila? Si Li Wei, tiyak na makakasuhan ng attempted murder at may kasong intentional injury din. Ang kapatid mo at ang hipag mo, pangunahing suspect. Sa dami ng kaso nila, malabong lusot sila dito. Ayos. Maganda ang magiging partnership natin. Oh, Asawa, pakiusap naman. Dalhin mo ako sa ospital, please. Pag hindi ako nagpagamot, baka mamatay na talaga ako. Anong paggamot? Wala nang lunas yung sakit mo. Matagal nang patay na yan. Kahit gastusan mo pa. Asawa. Asawa, sabi ng doktor. Pwede pang gumaling. Basta magpapatingin lang ako. Okay na ako. Tulungan mo ako, please. Dalhin mo ako sa ospital. Di ba pwede? Alam mo bang magkano gasto sa pagpapagamot? Napahamak na nga ako sa'yo buong buhay ko. Aasitin mo pa ako more. Asawa, tulungan mo naman ako. Bitawan mo ako. Asawa, tulungan mo ako. Tulungan mo naman ako. Gusto mong gumaling? Pwede. Pero hingin mo sa pamilya mo ang pera. Wala akong pera para dyan. Asawa, pakiusap. Tulungan mo ako. magmaneho ka na.